Good afternoon ho. So, pagpatuloy lang po natin yung ating series. Nandun na ho tayo sa Acts 23. Mga kapatid kong taga-Israel, sa buong buhay ko, malinis ang konsensya ko sa harap ng Diyos hanggang ngayon. Inutusan ng high priest na si Ananias, yung mga nakatayo malapit kay Paul, na sampalin siya sa bibig. Sinabi ni Paul sa kanya, siguradong sasampalin ka ng Diyos, napaka-plastic mo. Nakaupo ka dyan para hatulan ako ayon sa law, pero ikaw mismo ang lumalabag sa law kasi inutos mong sampalin ako. Sinabi ng mga taong malapit kay Paul, binabastos mo ang high priest ng Diyos. Sumagot si Paul, kapatid, hindi ko alam na siya pala ang high priest. Kasi nakasulat sa scriptures, huwag kang magsasalita ng masama laban sa leader ng bayan mo. Napansin ni Paul na ilan sa nandun ay mga Sadducees at ang iba naman ay Pharisees. Kaya nagsalita siya ng malakas sa council. Mga kapatid, Pharisee ako at Pharisees din ang mga magulang ko. Nandito ako ngayon kasi umaasa ako na bubuhayin ulit ang mga namatay. Alam niyo kasi, ang pagkakaiba ho ng Pharisees sa Sadducees, magkalaban ho sila kasi yung Pharisees naniniwala ho na muling bubuhayin ho ang mga patay, ang mga namatay na. Ang Sadducees ho, hindi ho sila naniniwala ho doon. Pagkasabi niya rito, nagkaroon ng matinding pagtatalo-talo ang mga Pharisees at Sadducees. Kaya nahati ang buong assembly. Yun ho yung mga leader ho ng Israel noon, the Pharisees and the Sadducees. Hindi kasi naniniwala mga Sadducees na bubuhayin ang mga patay. Hindi rin sila naniniwala sa mga angels o sa mga espiritu. Pero naniniwala ang mga Pharisees sa lahat ng to. Mas tumindi pa ang sigawan. May ilang teachers ng law, nakakampi ng mga Pharisees ang tumayo at nagprotesta. Wala kaming makitang mali sa taong ito. Baka naman kinausap talaga siya ng espiritu o anghel. Grabe na ang pagtatalo at nag-alala ang commander na baka magkaaluray-luray si Paul. Kaya inutos niya sa mga sundalo na gumitna sa grupo at kunin si Paul para dalhin siya sa kampo. Nung gabing yon, nagpakita ang Panginoon kay Paul at sinabi, huwag kang matakot, naging witness kita dito sa Jerusalem at ganun din ang gagawin mo sa Rome. Ulitin ko lang po yan, no? Nung gabing yon, nagpakita ang Panginoon kay Paul at sinabi, huwag kang matakot, naging witness kita dito sa Jerusalem at ganun din ang gagawin mo sa Rome. Kinabukasan may mga Jews na nag-meeting para magplano. Nagkasundo sila na hindi nakakain o iinom ng kahit ano hanggat hindi nila napapatay si Paul. Mahigit 40 na taong sumama sa planong ito, tapos pumunta sila sa mga chief priests at mga Jewish leaders at sinabi nila, nagkasundo kaming lahat na hindi kakain ng kahit ano hanggat hindi naming napapatay si Paul. Ngayon ganito ang gawin ninyo, magpadala kayo at ang Jewish Council ng mensahe sa commander ng mga sundalo at ipatawag niyo si Paul para humarap sa inyo. Kunyari, gusto niyo siyang imbestigahan, aabangan namin siya para patayin bago siya makarating dito. Pero may pamangkin si Paul sa kapatid niyang babae na nakabalita sa planong ito, kaya pumunta siya sa kampo para warningan si Paul. Tapos pinatawag si Paul ng isang officer at sinabi niya, dalhin mo ang binatang ito sa commander, may i-report siya sa commander. Dinala nga ng officer ang binata sa commander tapos sinabi niya, inutusan ako ng preso na si Paul na dalhin sa iyo ang binatang ito kasi may i-report daw siya sa iyo. Hinila ng commander yung kamay ng binata at kinausap in private. Anong i-report mo sa akin? Sinabi ng binata, nagkasundo ang mga Jewish leaders na ipatawag si Paul bukas para humarap sa council, palalabasin nilang iimbestigahan pa nilang mabuti si Paul. Huwag po kayong maniwala sa kanila kasi may mga taong mag-aabang para patayin siya. Mahigit 40 na tao sila. Nagkasundo silang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Paul. Nakaredy na sila ngayon at hinihintay ang desisyon nyo. Sinabi ng commander, huwag mong ipagsabi sa iba yung nireport mo sa akin. Tapos pinaalis niya na yung binata. Nagpatawag ang commander ng 2 officer at sinabi niya, mag-ready kayo, aalis kayo ngayong 9 p.m., papunta sa Caesarea. Magsama kayo ng 200 na sundalo, tapos magsama pa kayo ng 70 na sundalo na nakakabayo at 200 sundalo na may sibat.
Magdala rin kayo ng mga kabayong masasakyan ni Paul. Dalhin niyo siya ng ligtas kay Governor Felix. Nagpadala rin siya ng ganitong sulat. Pagbati mula kay Claudius Lysias para sa kagalang-galang na Governor Felix. Inuli ng mga Jews ang taong ito at gusto siyang patayin. Nalaman kong Roman citizen siya, kaya ni-rescue namin siya sa tulong ng mga sundalo ko. Gusto kong malaman kung anong reklamo nila laban sa kanya, kaya dinala ko siya sa council ng mga Jews. Wala akong nakitang basihan para patayin siya o ikulong tungkol sa sarili nilang batas ang mga bintang laban sa kanya. Pero nakarating sa akin na may banta sa buhay niya, kaya nagdesisyon agad ako na ipadala siya sa iyo. Sinabihan ko yung mga may bintang laban sa kanya na i-present ang reklamo nila sa harap mo. Sinunod ng mga sundalo ang utos sa kanila, dinala nila si Paul hanggang sa Antipatris. Nung gabing yon, kinabukasan bumalik na ang ibang sundalo sa kampo, iniwan nila si Paul kasama mga sundalong nakakabayo. Dinala nila si Paul sa Caesarea, hinatid nila ang sulat sa gobernador at ibinigay nila si Paul sa kanya. Binasa ng gobernador ang sulat, tapos tinanong niya si Paul kung taga saang probinsya siya. Nalaman niyang taga Cilicia si Paul. Kaya sinabi niya, pakikinggan kita pag dumating ang mga nagreklamo laban sa iyo. Tapos inutos niyang bantayan si Paul sa headquarters ng governor. Nakita niyo ho kung anong ginawa kay Paul? Si Paul ho ay gustong patayin ng mga Sadducees at ng mga Pharisees. Bakit? Kasi ho, si Paul ho ay nag-witness patungkol ho kay Jesus. Sabihin nga natin witness. No? Ano ibig sabihin ng witness? Ano bang use ng witness? Nagpapatunay, no? Patungkol kay Jesus na si Jesus ho, yung Messiah, yung tagapagligtas na namatay at muli hong nabuhay. Kasi pag binasa niyo ho yung Isaiah, meron hong darating na tagapagligtas. All throughout the Old Testament, mababasa ho natin, may dadating na tagapagligtas. Ang mga Hudyo. Ngayon ho, nung dumating si Kristo, hindi ho sila naniwala. Actually, pinapatay pa nga nila si Jesus eh. Ngayon, itong si Paul, alam niya na totoo ang muling pagkabuhay ho ni Jesus at alam niya, siya ho yung tagapagligtas. Alam ho ni Paul yun. At yun ho yung pinapangaral ni Paul. Yun ho yung mabuting balita eh. Ano ho ang gospel? Ano ho ang mabuting balita? Pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yun ho yung mabuting balita. Kasi bakit ho mabuting balita yun? Ano ngayon kung namatay ang Panginoong Jesus at nalibing siya at muli siyang nabuhay? Ano ngayon? Kasi ho yung pag-aalay ho ni Kristo ng kanyang buhay, totoo. No, yung pagtubos niya ng kasalanan natin, totoo. Kasi muli ho siyang nabuhay, hindi ho siya nanatiling patay. At yun ho ang pinapatunayan ho ng mga tao, ni na Pablo ho at ng mga alagad at ng mga disciples ho ni Jesus noong panahon na yun. At yun din ho yung daladala natin hanggang ngayon, na kung bakit ho tayo nag-aaral, nagdi-disciple, nag-evangelize. Kung bakit ho tayo pinapatunayan natin na si Kristo ay namatay, nilibing at muli hong nabuhay. At tayo rin ho, dahil kay Kristo ay muli hong mabubuhay dahil sa pananampalataya ho sa Kanya. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, shall not perish, but will have eternal life, everlasting life, muli hong mabubuhay. Ngayon ho, dito sa kwentong ito, linaw naman naligtas ho si Paul, pero meron ho ba tayong verse dyan sa English? 23 verses 10. And when a great dissension occurred, the commander was afraid that Paul would be torn to pieces by them. Ito ho kasi nag-away-away na yung Sadducees, yung Pharisees, naipit na ho si Paul sa gitna. No? Natakot na ho yung commander na baka mamaya magkaluray-luray ho si Paul at kasi papatayin nga siya That Paul would be torn to pieces by them, and he ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. Tinago siya. But on the following night, at dito ho tayo mag-focus, but on the following night, the Lord stood near him and said, ito ho si Paul dinala ho siya doon sa barracks. Tapos nung gabi hong yun, nung sumunod ng gabi, ang Diyos ho mismo, si Jesus, the Lord stood near him and said,
Be courageous, for as you have testified to the truth about me in Jerusalem, so you must testify in Rome also. Alam niyo, somewhere along the way, mayroon ho nag-convince ho sa inyo na ang buhay niyo ho ay ordinaryo lamang. Tama? Na para ho kayong maliit na liwanag na umaandap-andap lang ho dun ho sa kalagitnaan ng mga nakakasilaw ho ng mga liwanag. Pero kung naririto ho kayo, dahil ho dun sa tinig, alam niyo ba yung mga stars? Nakakita na ho ba kayo ng star? Alin ho yung pinakamalaking star na nakita ho natin ng naked eye? The sun, di ba? The sun, star ho yan eh. Pero alam niyo ho ba na napakaliit niya lang kumpara ho dun sa Arcturus, Antares, Bibisipay, di ba? Yung mga malalaki hong mga giants. Gatuldok lang ho yung sun ho natin compared doon sa mga giant star. Yung mga sobrang laki na talaga. Now, alam niyo ho ba na ang Diyos, ang lumikha doon at tinawag niya siya, isa-isa sa kanilang mga pangalan? Alam niyo ho ba? Nasa yan? Nasa awit ho yan. Sabi ho sa Psalms 8, sabi niya doon, nung psalmist, sabi ho ng psalmist, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, and the stars which you have set in place. Sabi niya gano'n. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? Now, di ba ang Diyos, kung naririto ka, malamang ay tinawag ka ho ng tinig ho na yon na nagdala ho, na tumawag din ho sa pamamagitan ng kanyang tinig dun ho sa mga bituin ho sa langit, at tinatawag niya ho ang inyong pangalan. Nais kong sabihin sa atin, sa bawat isa na, ang inyong calling, your calling is not your career, it's not your job title or your social media bio. Hindi ho to yung iyong pangarap na isinulat mo ho. Yung calling mo, hindi yun yung pangarap na sinulat mo na sa board. Hindi ho yun. Ito ho yung calling mo. Ang calling mo ho ay yun hong tinig na kapag gabi ho ay binabasag ka at nagsasabi ho sa'yo, take courage, you must testify. Ito ho yun. Sabi ho ng tinig, be courageous, for as you have testified to the truth about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. Ngayon ho, ang tawag ho na ito ay nakabase ho sa, sabihin nga natin, sovereignty. Pag sinabi yung sovereign, anong ibig sabihin nun? Anong Tagalog sa sovereign? Makapangyarihan. Ano pa? Pag sinabing makapangyarihan, anong ibig sabihin nun? Di ba pag sinasabi yung makapangyarihan, ang nasa isip mo is power? Tama? Pag sinabi yung sovereign, wala hong pangyayari sa buhay ng isang tao na nangyayari nang wala siyang kapahintulutan. Kapag sinabi yung sovereign, wala ho siyang plano na hindi ho nangyayari. Kaya ho ang tawag na ito ni Paul, ano ho ang tawag ni Paul dito? For as you have testified to the truth about me in Jerusalem, so you must testify in Rome also. Ano ho ang tawag ni Paul? Kailangan daw niyo ho mag-testify. Now, pag binalikan ho natin yung greatest commission, ano ho yung pinagagawa sa atin ng Panginoon bago siya nung paalis na ho siya? Ano sabi niya? Go and make disciples of all men. Diba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And I will be with you. Diba? Sabi yan, I will be with you to the ends of the earth. Yun yung tawag natin, ang tawag ho natin ay to testify. To testify. Sabi nga natin to testify. Ngayon ho, ito hong calling na ito ho ay nakaugat ho sa sovereignty ho ng Diyos. Our calling is rooted in sovereignty. Hindi ho plinano ho ni Paul na siya ho ay matanikala. Di ba nangyari ho kay Paul? Natanikala siya, ayan na nga kung ano nangyari sa kanya. Hindi niya ho sinulat na ito yung itinerary ko, mapupunta ako sa preso. Di ba? Yun hong plano ay hindi ho kontrolado ho ni Paul. It was God's to accomplish. Sabi ni John MacArthur, your calling did not begin with you. God is sovereign. He sets the plan. He marks the path. He stands beside you when the walls close in. Ulitin ko lang po, your calling did not begin with you. God is sovereign. He sees the plan. He marks the path. He stands beside you when the walls close in. Kaya ho kapag ho tinatawag ho ng tinig, yun yung inyong pangalan, you realize your life is part of something unstoppable. Nai-realize mo, part ka ng something na hindi ho mapipigilan, bigger than your fear, stronger than your weaknesses. Kasi lahat ho tayo di ba? Meron kang takot, pero marirealize mo, kapag tinawag ka ng tinig na yon,
same na tumawag na tinig kay Paul, ano ho, may realize mo, ito ay, ang buhay ko ay part ng isang something na unstoppable na mas higit pa kaysa sa mga takot ko. Meron akong kwento. Sino ho nakakilala kay Amy Carmichael? Sino nakakilala kay Amy Carmichael? Bago pa ho itong kay Paul, over a century ago, ano ho, the same voice whispered to a young Irish girl named Amy Carmichael. Pakinggan ho natin mabuti, ang ganda lang ho nung kwento niya. Amy wasn't spectacular by the world's standard. Hindi mo siya kagalingan, no? She was sickly, plain, told by doctors she'd never make it far. Ano siya, masakitin siya eh. Tapos sabi ng mga doktor, hindi na to masyadong malayo maaabot nito. But the voice kept calling, go. So she went first to Japan, then to India, where polite missionaries stayed behind mission walls. But Amy couldn't stand still when she heard children crying behind temple doors. Dinala ho siya ng Diyos sa India, tinawag ho siya ng Diyos sa India. Ngayon ho, doon sa India, no, madami ho mga Diyos-Diyosan doon eh. Thousands ho ang Diyos-Diyosan doon eh. At may mga bata ho doon na mga babae, dinadala ho doon sa mga priest, inaalayo doon sa mga Diyos-Diyosan na yon. Ang ginagawa ho, nire-rape. Amy couldn't stand still when she heard children crying behind temple doors. She saw what no one wanted to see, little girls sold to gods they didn't know, used by men who didn't care. One day, a girl named Frina escaped from a temple and ran to Amy. Nakatakas ho yung bata, no? She buried her face in Amy's skirts and begged, please, don't send me back. Sabi ho, wag mo na akong ibalik doon. Amy could have closed her door. She could have protected her comfort, her reputation, but calling does not leave room for silence when a child cries for rescue. Ito na, narinig niya na yung tawag eh, no? Hindi niya ho kaya hong isara ho yung kanyang, hindi niya ho kayang manatiling nananahimik habang yung bata ho'y umiiyak. Next. So Amy opened her arms, then her home, then her entire life. She spent 55 years in India without ever returning home. She fought the temple system, took in hundreds of children, gave her strength, her youth, her freedom. Ang tawag ho nun ay wala daw siyang furlough. Ano yung furlough? Wala siyang never ho siyang umuwi. Usually ho, mga missionaries ho noon time na yun, may furlough. Sobrang hirap po ng mission. Magbabakasyon sila ng at least 2 months, 3 months, once in a year, mga ganyan. For 55 years ho, simula nung tinawag ho siya ng Diyos, never ho siyang umuwi. Never ho siyang nagpahinga, nagbakasyon. Actually ho, si Amy Carmichael, hindi na ho siya nakapag-asawa. She spent 55 years in India without ever returning home. Grabe, ano? She fought the temple system, took in hundreds of children, gave her strength. Binigay niya daw ho yung lakas niya. He gave her youth. Imagine mo, ilang taon lang ho siya nung pumunta ho siya dyan. Gave her freedom. When asked what missionary life was like, ano bang buhay missionary? Ito ang sagot niya. She simply answered, ito daw ho yung missionary life, a chance to die. A chance to die. Ganda ho, no? But what Amy lost, comfort, safety, an ordinary life, she gained in generations of rescued children, and a gospel witness is still shining today. Grabe yung buhay niya, no? Amy's calling cost her everything she thought she couldn't live without and gave her everything she didn't know she'd been made. Ito ho yung klase ng tao na tinawag ho ng tinig, nakakarinig ho nung, narinig nila. Take courage, you must testify. Dito ho sa Acts 23, isa pa sa makikita natin ho na ang panawagan ho ay a calling proven in suffering. Mapapatunayan ho natin yung tawag. Pag dumaan ho tayo sa suffering. Yung tinig ho, the voice didn't tell Paul, it will get easier. Wala akong sinabi, sabi ng tinig doon sa Be courageous. Have courage. Sabi nga sa katabi niyo, have courage. Have courage. Yan naman mukhang totoo. Yung may tapang naman, sabi niyo na sa katabi niyo, have courage. Tinatawag ka ng tinig eh. Diba? Tinatawag ka ng tinig. Si Amy Carmichael, grabe ito. For 55 years, hindi ho siya umuwi tayo. Napagod lang sa
Napagod lang sa back to school, nawala na ng hindi na nakita. Grabe, iba ho yung may tawag talaga eh. The voice didn't tell Paul, it will get easier. The voice said, take courage, testify there too. Sabi niya, doon sa Rome, mag-testify ka din doon. Alam niyo, sometimes the only evidence you're right where you're meant to be, ito ho yung ebidensya na tama lang pala na talagang nandito ako, no? Alam niyo kung ano? Ano ang ebidensya? Paano minsan mapapatunayan mo na talagang tinawag ka ng Diyos dyan kung nasa saan ka? Alam mo yung gusto mo nang tumakbo. Gusto mo nang tumakas. Kaya lang, yung tinig ho, hindi ho kayo hinahayaan ng tinig na tumakas. Diba? Nakanasan nyo na ho ba yan? Ayoko na, gusto mo nang tumakbo. Pero sa loob mo, hindi ka patakbuhin ho ng tinig na nagsasabi. Ano sa Tagalog yun? Sabi, take courage. Hindi ka lumayas eh. Pangatlo ho, a calling anchored in the gospel. Alam niyo, hindi ho tumayo si Paul doon para i-defend ho, doon sa trial ho doon, para i-defend ho yung sarili niya. He stood there to testify. Si Amy ho, hindi ho nagstay sa India para ho magtayo ho ng kanyang pangalan, para i-build niya ho yung kanyang name. She stayed there to testify that Jesus is better than idols, better than fear, better than comfort. Kaya ho, kayo ho, tayo ho, we are here not to sell ourselves. Hindi ho para ibenta ang ating mga sarili, but we're here to spend ourselves. Kaiba ho yun. Sabi nyo nga sa katabi niya, your calling is to testify. Pakisabi nga ng totohanan, your calling is to testify. That is your calling. Testify paano? By the way you live po, by the way you forgive, by the way you stand, by the way you serve, by the way you love, when no one claps for you, but heaven does. No, minsan ho kasi, ayun yung problema minsan sa atin. Nag-aantay ho tayo na may papalakpak. What do you mean by serving God? Serving God, ang ibig sabihin lang ho niyan ay paninilbihan ho doon sa mga tao. Kasi whatever you do, pag pinainom mo daw ho yung yung isang tao, pinainom mo na si Jesus, di ba? Sabi niya. Kaya yung paglilingkod do sa Diyos, paglilingkod do yung sa kapwa mo, tingnan mo yung kapwa mo. Malinis ba ang CR? Malinis ba ang CR? Mabango ba? Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, mabango ba yung CR? Tanong nyo. Kasi kung sino man ang naglilinis niyan, paglilingkod at pagmamahal mo yan sa Panginoon. And in turn, di ba, yung pagmamahal mo dun sa mga tao na gagamit ho niyan. Pang-apat ho, a calling sustained by presence. Sino ang kasama ni Paul nung lahat iniwala siya? Mag-isa na lang ho siya dun sa trial. Pwede yung balikan natin yung verse. Ganda lang ho But on the following night, the Lord stood near him. No, the Lord stood near him. No, when everyone else turned away from Paul, the Lord stood by him. Alam niyo ho ba si Amy Carmichael, yung babae kanina na nasa kwento, na bedridden ho siya. And when Amy lay bedridden in her final years, the same voice who called her as a young woman stood beside her bed and carried her words to places her feet could no longer go. Kaya ho, pag tinawag ho ng tinig yung inyong pangalan, sinong pangalan yung tatawagin? Diba? When the voice calls your name, He stands by you in the dark. Your courage doesn't come from your greed. It comes from His presence. Alam nyo, si Paul ho, yung tapang niya, hindi ho galing ho dun sa kanyang sarili. Wala ho siyang pagkukuhanan ng tapang. Saan ho galing ang tapang ho ni Paul? Sa presensya ho ng Diyos, andun ho si Jesus Kaya ho, bago ho tayo magtapos, ngayong hapon, ayoko ho na nakinig lang ho kayo tapos aalis ho tayo unchanged. Kasi ho, calling demands movement and faith demands steps. At meron ho akong tatlong steps. Name the night. Sabi nyo nga ho, name the night. Ano ibig sabihin ng name the night? Pag may tawag ho ang Diyos, hindi ko naman sinasabi wala ho tayong takot May takot ho Nakakatakot tumugon. Hindi ko ho alam kung paano ho kayo tinatawag ng Panginoon. Kung kayo ho'y magulang, kung ho alam kung paano, maaaring, lagrahan mo na yung mga anak mo. Takot ka. No? Kasi baka tawagin ng Diyos ang anak mo Takot ka kasi baka mamaya hindi makatapos ang anak mo ng pag-aaral kasi tinawag ng Diyos. Di ko alam, no? Kung paano ka tinatawag ng Panginoon, tapos ka na mag-aral. Meron akong kausap Gagraduate pa lang. Aakyat na lang, nag-aantay na lang ng pag-akyat. Sabi ko sa kanya, mamundo ka. Punta ka sa bundok, sa prayer mountain.
Magstay ka doon ng ilang araw, manalangin ka for your next steps. Para alam mo kung anong next step. Mag-consult ka sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Panginoon, ano daw? Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Diba? Huwag ka umanangan sa sarili mong kaalaman, kahunungan. Sabi niya, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Ang Diyos ho, nakakaalam, God is sovereign. Sabihin nyo nga ho, God is sovereign. Alam ho ng Diyos, kung tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang bahala ho sa'yo. Alam niyo si Paul hindi naman niya plinayo na yung room eh. Ang Diyos ho ang nagplano para sa kanya. At same ho doon sa atin, ang tawag ho natin, ang Diyos ho ang nagplano niya. Hindi naman tayo nag-imbento ng tawag, ito ang gusto kong calling. Ayun ang problema sa atin. Minsan nag-iimbento tayo ng calling kasi ayaw natin hong marinig ang tinig ng Diyos. O naririnig natin, kaya lang sobra tayong natatakot. No? Takot ho tayo dun sa dilim. Natatakot ho tayo, kaya ayaw mong sumunod. Kaya ang tanong ko ho, where is the darkness in your life right now? Nasaan ba yung dilim sa buhay mo ngayon? Pangalanan mo. Huwag mo hong itago. No? You bring it out into the open. Upang yung tinig ng Diyos. Diba ano ba yung awit natin? Speak the name of Jesus. Ano ba yun? Di ba may awit tayo, kinakanta natin? Speak Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Speak Jesus in the darkness. Diba? Yan nga ho yun eh. Ngayon, bring it into the open where the voice can speak courage over it. Kasi minsan di ka makatugon eh. Why? Takot ka eh. Pero ilabas mo out in the open, para yun hong tinig, makapag-speak ho ng courage over it. You write it down. You pray it out loud. Give it to God. Lord, ito yung takot ko eh. Ito yung kinakatakot ko, Panginoon. Ito yung dilim kung bakit hindi ako makasunod at hindi ako makatugon. Name the night. Number 2, take the next small step. Diba? Hindi mo naman kailangan makita yung room, diba? To take a step out of Jerusalem. Kasi from Jerusalem, si Paul tinawag doon sa Rome. No? Sabi ng Panginoon, doon ka naman mag-testify. Mamatay-matay na nga siya dito sa Jerusalem eh. Pero hindi hinayaan ng Diyos na siya'y mamatay sa Jerusalem, di ba? Kasi alam ng Diyos, God is sovereign, at kapag tinawag ka ho ng Diyos, mangyayari ho at mangyayari yun. Tatandaan ho natin, I just want to remind us that gifts and calling, yung mga kaloob daw ho ng Diyos at ang kanyang panawagan ay irrevocable. Sabihin natin, irrevocable. Hindi ho ako nagsabi niyan. Salita ho ng Diyos, irrevocable, hindi daw ho binabawi ho yun ng Diyos. No, Paul didn't plan Rome, he obeyed today. Hindi ko ho alam kung ano yung next step mo, no? Maybe your next step is a conversation, may kailangan kausapin, o kaya mag-apologize, maghumingi ng sorry, o kaya isang panalangin na ina-avoid mo, no? A door you're afraid to open, ito ho yung next step, do it now. Sabihin niyo sa katabi niyo, do it now. Gawin mo na. Kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo, pinapahingi ka ng sorry, mag-sorry ka na. Do it now, not later. At pangatlo, open your life to someone who needs it. Si Amy Carmichael ho, binuksan niya ho ang buhay niya sa isang bata na nangangailangan ho ng pagsagip. At tanong ko sa atin, who is at your door? Sino ho yung kumakatok dyan ho sa puso niyo? Who is waiting for you to say yes? You have to open your hands, open your time. Ito yung problema no? Sabi ko ho doon sa nagpupunta ng prayer mountain, sige, pagpunta mo ng prayer mountain, ito yung kailangan mong ipanalangin. Ipanalangin ka ng pangako ng Diyos. Manalangin ka ng pangako ng Diyos o yung word of God. Pangalawa, manalangin ka ng peace that surpasses all understanding. Bunga ng Espiritu ho yun. Pangatlong panalangin, sabi ko, hindi pwede itong mawala. Pag pumunta ka ng bundok, ito, kailangan manalangin ka ng puso, ng courage na mag-obey. Ang problema ko kasi sa atin, pupunta ka ng bundok, tatanungin mo, Panginoon, saan ba ako tinatawag? At pag sinabi ng Panginoon sa'yo, susunod ka ba? Problema ko sa atin yun eh. Sinabi ng Panginoon sa'yo, hindi ka naman sumunod. Di wala din. Sayang lang ho. Kaya sabi ko sa kanya, punta ka ng bundok, manalangin ka ng salita ng Diyos, ng kapayapaan sa puso, at ng tapang para sumunod. Si Amy Carmichael ho, di ba? Inopen niya ho ang kanyang buhay. Ngayon ho, we have to open our time. You have to open your time, open your comfort zone, and open your life. Alam niyo, pag sinasabi ko yung open your life, madali yung sabihin yung open your life. Sabihin nga natin, open your life.
Ang dali lang nung sabihin ng open your life. Kaya lang, are we willing to open our lives? Totohanan lang, ano ba tayo nabuksan ho ang ating buhay? That we may testify of Jesus and who gave up His life for our sake. Ang dali ho sabihin kasi na, Panginoon, buksan mo ang aking puso, no? Buksan mo ang aking buhay, I give you my life. Ang dali ho sabihin pero are we willing to open our lives to Jesus? Willing ba tayo na buksan ho ang ating tahanan? Willing ho ba tayo na magbuksan ang ating tahanan, mag-alaga ho tayo? Willing ho ba tayo na i-open ang ating comfort zone? Na yung buhay ho natin ay kagaya ho nung kay Amy Carmichael, binuksan niya. Anong nawala sa kanya? Her comfort. Ano pa ho? Maybe hindi maybe, no? 100 children mo yung kasama niya sa bahay. Kilala siya nun. Anong nawala sa kanya? Yung private life niya. Minsan ayaw natin humbuksan ng ating buhay kasi ayaw ho nating makilala tayo ho ng tao. So ano na hong gagawin natin kapag ho yung tinig ho'y tinatawag ka sa gabi? Kapag ho naririnig mo yung kanyang bulong na, anak, take courage, testify here, testify there. Pero hindi ka sigurado kung merong abang tapang ho kahit yung ngayon. Ito ho yung moment kung saan ho pinaghihiwala yung curious ho doon sa mga tinawag. This is the moment that separates the curious from the cold. This is the gap where your ordinary life gets rewritten into a story bigger than fear, bigger than safety, bigger than your name. Yun yung kwento ni Paul, it didn't end in that cell. Doon sa barracks, di ba? Hindi ho doon natapos yun. Because the voice that called him refused to leave him there. Yun yung plano ng Diyos para ho sa kanya would not bow to angry crowds, prison walls, or assassination plots. Hindi ho. Di ba? God's plan for you won't bow to your fear, your past, or the voices that told you you'd never matter. You'd never matter. I just want to remind you that the moment Jesus stands by you, your chains can't hold your calling hostage. Ulitin ko lang, no? Ganda lang nung sinulat ko. Ako pala yun. The moment Jesus stands by you, your chains can hold your calling hostage. Nakikita niyo ho ba? Hindi ho nag-testify si Paul na ako to, I am fearless. Hindi ho ganun Hindi ho nag-testify si Paul kasi sabi niya, ako, may tapang ako. He testified because he knew he wasn't alone. Si Amy ho, he didn't stand at the gates of hell because malakas siya. Hindi naman siya nandun kasi malakas siya Nanindigan ho siya because she knew the voice was stronger than the darkness she was running into. Diba? Alam niya, pinapasok niya, dilim Pero ang tapang niya, alam niya kasi meron ho siya, because daw ho sabi nung verse? Nung gabi hong yun. Ito ho kasi yung gabi, papatayin ho si Paul The following night, the Lord stood near him. Ganun kay Amy. Ang tapang ho ni Amy, she was running into diba? Papunta ho siya dun sa dilim Wala ho siyang takot. Bakit? Wala siyang takot, hindi dahil matapang ho siya. Because she knew the Lord stood near her. Parehong voice, that same voice that called Paul in prison cell, the same voice that called Amy in hidden corners of India, that voice is calling your name now. Diba? Tinatawag ka ng Panginoon ngayon
Siguro hindi ho para tumawid ho ng malayo hong pupunta ka ng India, pupunta kung saan. But maybe to cross your street lang, kahit lang ho pupunta doon sa kapitbahay ho ninyo o kung ano hong pinapapuntahan sa iyo ng Panginoon. Maybe na to open a rescue home, gaya ni Amy. But maybe to open your table, your heart, your schedule, your home. Maybe not to stand before kings, kagaya ho ni Paul, but maybe to stand before one friend who needs to say, you're not alone. Ito ho yung scandal ho ng calling. I just want you to listen to me right now. Ano po? This is the scandal of calling. It doesn't wait for you to be ready. Listen again. Listen again. This is the scandal of calling. No, this is the scandal of calling. It doesn't wait for you to be ready. It doesn't wait for you to be qualified. It doesn't ask for your resume. It asks for your yes. Kasi ho, you will never be hindi mo ma-feel na fully prepared ka. You will always feel the weight of your weakness. Pero siguro yun ho yung punto, no? Kasi the weaker you know you are, the more room there is for Him to stand beside you. Diba? Sabi nga ho ni Paul, nung isang araw lang ho, ay binubulay ko yung sinabi ho ni Jesus ho kay Paul. Sabi niya, my strength is made perfect in your weakness. Sabi ni Jesus. My strength is made perfect. Sabi, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in your weakness. Minsan sasabihin natin, Lord, I am not qualified. Hindi ako qualified, Lord. Dami kong past eh. Hindi ako qualified, Panginoon, kasi ganito, ganyan. But sabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in your weakness. The weaker you know you are, the more room there is for Him to stand beside you. So ngayon hong gabi, maaari ho ba tayong tumayo? Ngayon hong gabi, ano yung prison cell mo? Kasi dinala ho si Paul dito, nung gabing yon sa prison cell. Nandun ho siya eh. Yan yung tanong eh. What is your prison cell? Saan ka ba dinadala ng Diyos ngayon? And what is your Jerusalem? The place you feel stuck, surrounded, silenced, di ba? Diyan ho siya hinuli sa Jerusalem eh. And what is your Rome? The place you don't even see yet, but God is already preparing for your testimony to reach. Can we just all close our eyes? Maaari ba lahat? Lahat po tayo. Kung yung manahong intindihin yung katabi ho natin. If you listen closely, you'll hear it. Maririnig ho natin. The same words spoken in the dark. Take courage, you must testify. Not maybe, not someday, not when you feel ready. Take courage, you must testify. You must. Because when the voice calls your name, your life is no longer yours to keep safe. It is His to spend wildly. Comfort will keep you tame. Calling will make you dangerous. Dangerous to complacency, to injustice, to darkness that doth it own the night. Habang nakapikit po tayo, I just want everyone to hear this. Ano po? Go! Ano sabi ng Panginoon? Take courage. You must testify.
So go, stand in the cell if you have to, stand in the courtroom if you have to, stand at the temple gates like Amy did if you have to. But stand and testify. Testify with your yes, testify with your scars, testify with your whole life crack wide open. No, para ho yung liwanag ho ng Diyos pumasok ho through every weaknesses you thought disqualified you. Can we just pray? Jesus, we hear you tonight. Standing in the dark places of our hearts, whispering the same words you spoke to Paul. Take courage. Take courage. Remind us, Lord, that if you are for us, who can be against us? Remind us, Lord, that the one who called us is faithful and He will do it. Remind us that nothing can separate us from your love. Not trouble, nor danger, not fear, not chains. Forgive us, Lord, for every moment we traded your calling for our comfort. Tawarin mo kami, Panginoon, every time na nagtatago ho kami, Panginoon. Tuwing tinatawag mo kami to testify. Tawarin mo kami, Panginoon, for believing that the darkness was stronger than your light. Tonight, Lord, we speak into the night of our souls. We speak into the night of our souls. Take courage, you must testify. Panginoon, binubukas namin sa inyo, Panginoon, ang mga dilim ho, o Diyos, kung saan ho kami nagtatago. Itong mga takot na ito, Panginoon, speak into the night of our souls. Take courage, you must testify. Give us the courage that Peter found when he stepped out into the boat and walked on the water toward you. Bigyan mo kayo, Panginoon, ng tapang ni Stephen. Noon bumukas ho ang kalangitan nung pinagbabato ho siya. Bigyan mo ho kami, Panginoon, ng apoy, Panginoon. Nakagaya ho nung kay Paul, nung siya ay nasa preso at wala ho makapagpatahimik o sa kanya. We say yes, Jesus. We say yes to the call, yes to the cost, yes to the places you send us, known or unknown, near or far. Make our lives living letters, testimonies written not with ink but with the Spirit of the living God. Stand by us, Lord. When we stand in rooms where our witness is costly, stand by us, Lord. When we open doors for people no one else sees, stand by us, Lord, until we see you face to face. And when we feel like darkness might win, remind us that the light has already overcome the world. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng tapang kagaya ho ng kay AP. For 55 years, Lord, He poured out her life. He gave her life. Sa pagdugon ho sa tawag ho ninyo, never ho, Panginoon, nagbakasyon, never ho na mahinga, never ho tumalikod. We pray this not by our strength, but by the one who stands beside us, within us, and ahead of us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Maaari ho bang manatili ho kayong nakatungo, nakapikit,
Ipapanalangin ko po ang bawat isa. To the God who created the heavens and the earth, everyone here, may you hear Him tonight. May you stand when the world sits down. May your eyes become the reason someone else is rescued. May your courage become contagious, your faith become a doorway, your life become the proof that when the boy calls your name, nothing is wasted. And when the night feels too long, may you remember this: the Lord still stands by you. And He did for Paul, He did for Amy, and He will for you. So go, take courage, testify here, testify there, testify everywhere, because the world will know Jesus because you said yes. To God be the glory forever and ever. Amen. Magandang hapon po. Pagpalay po tayo ng Panginoon.